Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinundina ng Malacanang ang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Agosto 15. Ayon sa palasyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-atake. Inatasan din ang mga kinauukulang ahensya na higpitan ang seguridad sa rehiyo. Tiniyak ng pamahalaan na hindi maaantala ang nakatakdang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14 at mananatiling maayos ang transisyon tungo sa demokratikong pamamahala sa bansa. Walang naiulat na nasugatan sa insidente at ligtas na nakarating si Makakuwa at ang kanyang convoy sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Nagsimula na ngayong Lunes, Agosto 17, ang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Unang humarap sa budget briefing ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag ang mga pinagkukunan ng pondo, antas ng paggasta at iba pang detalye ng panukalang budget. Kasama rin sa pagdinig ang Department of Budget and Management o DBM, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Finance o DOF at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Magpapatuloy sa mga susunod na linggo ang serya ng committee hearings at plenary debates habang tinatalakay ng Kongreso ang General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Nasabat ng Naval Command Western Mindanao o NCWM ang 695 na master cases ng undocumented foreign brand cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 170.14 million pesos sa karagatan ng Parang-Sulu noong Agosto 14. Nakumpiska rin ang motor launch na ginamit sa transportasyon ng kontrabando na tinatayang nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, kaya umabot sa 171.64 million pesos ang kabuuang halaga ng nasaba. Arestado naman ang 5 tripulante at 19 na laborers na sakay ng sasakyang pandagat para sa kaukulang investigasyon at proseso. Isinuko na rin sa Bureau of Customs Port of Zamboanga at iba pang kaukulang ahensya ang mga nasamsam na sigarilyo at sasakyang pandagat para sa karampatang aksyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.